DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Grabe, ano ha? Abay, naalala niyo mga kuya yung ang daming mga barko ng China, 251 Chinese vessels. May Chinese warship, may Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ayan, totoo ba yun, Secretary Gibo, ha? General Omet Browner, abay nung i-deploy ng China yung Santa Macman na may 251 na barko mahabingan sa West Philippine Sea. Alam niyo ba kung bakit? Alang ya, ano ha? Abay, tinangka palang tinangka palang hatakin yung barkong BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. Lupit, ano ha? Talagang hinaharas yata tayo ng China. Mayor Siana, Star City, Deo Macalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang porbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo Macalma ng porsyon, Mayor Deo Lakay. Ready na ba kayo, nakapag-file na ba kayo ng COC? Ngayon pala magbubukas 8 o'clock. Kung kayo ay may tinatagong abay, election na fever na mga kuya, ha? Ayan. Abay, kailangan maganda ang inyong jingle para may recall, ha? Alam po niyo, mahabigin yung iba kahit walang plataforma, maganda lang ang kanilang political jingle, may recall. Abay, nanalo. Kita mo si Pepe Pacheco, ha? Abay, naging barangay kapitan after 2 attempts. Anyway, mahabigan para sa mga kandidato, mga politiko at kanilang mga supporters, ha? Abay, chill-chill lamang po tayo mga kuya, ha? Ayan, wag, walang patayan, ha? Abay, kasi dun sa ibang lugar po, mahibigan, nagsimula na ang patayan dahil sa politika, ha? May dede si Deo, Deo Macalma pagutusan nyo. Ayan, nag-re-ready na rin tayong mag-file ng ating COC, ha? Abay, pero hindi naman ako makipagsabayan sa mga kandidato nag-uunahan, ha? Diba, Chairman Boy George, ano pa naman, October 8 ang deadline. So, sa Lunes na ako magpa-file kasi October 7, ha? Yung Feng Shui ba? Numerology natin Jaworski, number 7. Ay, Senator Rasani, kumusta ka na, ha? Ayan, may kanya-kanya kayo. Iba din po, mahabigan 8, ha? Yung last day ng filing ng COC kasi yun daw ang kanilang swerte. Ayan, number 8, Feng Shui. O sige, kanya-kanyang Feng Shui dyan. Basta ang kailangan po dyan mahabigan ayan, maganda ba inyong plataforma de gobyerno? Good morning sa ating mga kabayan dyan sa, naku, sino kaya ang maglalaban sa pagka-mayor sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, ha? At DJ Probinsya ti Ilocos Norte, abay, totoo ba yan man ng Aimee, ha?
Marcos versus Marcos ang maglalaban sa pagka-gobernador. Along, ba't ganyan? Abay, DCJC Luwag, mag-report nga kayo mamaya, ha? Totoo bang ang maglalaban sa pagka-gobernador ay anak ni Manang Aimee, ha? At anak ni ading Pangulong Bonget Marcos sa pagka-gobernador? Ano ba naman ito, ha? Ang gobernador ngayon sa amin sa Ilocos Norte, mahabigan ni si Governor Matthew Marcos Manotok. Ayan. Mukhang di magkasundo-sundo ang kabsat, apo, anyamutan. Apo Lucas, apay kastada, apo. Ang bibig niya Yung mahabigan, magandang umaga sa inyong lahat. ay gumaga. Sandali lamang, asan ba si Giselle Ricafort, ha? Abay, o nga pala dyan sa Manila Hotel, sa D-Tent. Abay, Kuyang Wilbert Lee, ha? O yung mga brethren sa sa bulusan Masonic Class number 38, baka di nyo alam, ha? Abay, ito pala si Kuya Wilbert Lee, tumatakbong senador. Abwa, mabigat-bigat yan. Masikip ngayon ang Senado, mahabigan, ha? Star City. Abay, nabanggit na natin yung 12 inendorso ng Pangulong Marcos. Maglingkod sa Abay, ang lalaban naman ngayon ay Senator Bongo. Ay, Senator Bongo, kumusta ka na, ha? kahit Senator Bato, ayan, si Action Star Ipe, Philip Salvador. At sa Liberal Party ay si former Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Professor Shell Jokno. Wow. secret. So yan po, mahabigan. Ay, nga pala, ha? Mga brethren, si Kuyang Colonel Ariel Kerubin, ha? Mos Abay, tuloy ba ang kampanya General Quiapo, Manila, ha? ay gumagaan. Talaga naman ha? Mabibigat ang mga laban ngayon. Yung mahabigan, alamin nga natin muna ang teka muna, di pa tayo nagpapakilala, ha? Ayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Mayor na Star City. Nakahanda pa rin po maglingkod kahit wala pong ira. Ayan. Kahit abonado. Andi po tayo, mahabigan. Deo makalma po lamang for Mayor ulit, ha? Deo Number 7 sa balota. inyong lingkod. Uy, nahirapan daw ang Pangulong Marcos sa Apo Lucas, ha? Ay, Adrian, ayan, Adrian Bersamin at Yusek Jomar Canlas. Abay, pinapapungsoy pa yata ng Pangulo kung si Anton Lagdameo ang kanyang ilalagay na DILG Secretary, ha? O si Ace Hardware Barbers. Handang maglingkod. Kapalit ni, nag-resign na ba si Secretary Benhar Abalos ng DILG? Ha? Kahit wala Kailan ba magpapile ng COC ang mga kandidato na administrasyon? Pero sandali lamang sa ating mga report, standby Miss Let. Ano ba yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Naku, ha? Ayan. Abay, gising-gising, Mr. President, ha? Abay, Pulse Asia ba yun? Yung latest survey malo na bumagsak, bumaba ang rating, ha? Performance at trust rating ng Pangulong Bonget Marcos at maging si Ateng, si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Malabo na talagang magkabati, ha? At sabi ni Kuyang Senator Joey Lina, mga brethren, yung mga magpa-file daw ng COC sa D10 sa Manila Hotel, ha? Abay, pagka nag-file daw ko dyan, punta lang kayo sa ilang-ilang o kayo sa coffee shop, ha? Abay, pwede na kayong magkape, sabi ni Senator Joey Lina, ha? Ang may-ari ng Manila Hotel, ha? Ayan, pakakapihin kayo dyan sa Manila Hotel, ha? Para sa mga brethren. Kaya lang magbayad kayo, ha? Pag tatakas. May dede si Deo. Deo makalma pagutusan. Ayan, pagutusan niya po yung lingkod Mayor na Star City. Ayan, good morning Mayor Romel Labasa ng Pinili, ha?
Sino ba ang mga kalaban mong sa pagka-mayor? Si Vice Mayor ba, ha? Ang kalaban mo, Mayor, ha? Vice Mayor Bumanglag ba, ha? Certificate of candidacy filing sa Parañaque. Aba, Parañaque pala, ha? All set na. Aba, alang nga, dito sa Parañaque, mukhang magkapatid din yung maglalaban sa pagka-mayor, ha? Si Congressman Edwin. Saka sino ba yung Eric Olivares, ha? Ano ba itong mga pag-anak mo, Kuyang Jaime Olivares? Ba't sila ay ba't ganire, ha? Sila ay naglalaban-laban. Ayan, bantay sarado na. Mainit ang politika dyan. Oy, good morning, Congressman Brian Yamsuan, ha? Abay, lalaman naman yung may-ari ng pawn shop. Congressman Gas Tambunting. Wow. Kumusta mga flood control project natin dyan sa Parañaque? Ay, nako. Oy, good morning. Teka muna, puro bati tayo kaaga-aga, ha? Pero ito na lang, last na lang, ha? Batiin ko lang si pareng Darly De Roca. Ayan, Doc Badong, ha? Abay, ito pala si Darly De Roca ay ang anak ni, yung pinagwapong anak ni Aling Lydia sa Lechon. Abay, tatakbo rin palang mayor ito. Walang ano, ha? Pumasok ka rin sa politika, pare ko, ha? Ayan, tatakbong city mayor. Wow. City mayor ng City of Dreams. Giselle Ricafort, ayan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Parañaque? Mainit ba, ha? May mga banda-banda ba dyan? Banda rito, banda roon. RS number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle? Lakay, nakahanda na itong Legislative Conference Room ng Parañaque City Hall para sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon doon sa mga nakausap natin kanina na mga taga-local COMELEC ay istrikto daw nilang ipatutupad na 3 lang dapat yung kasama ng bawat kakandidato sa loob nitong filing area. Yung iba nilang mga kasama, yung iba nilang mga taga-supporter, may iwan dito sa may labas at hindi hahayaang makatuntong sa loob ng kwarto na yan. Meron na rin lakay na mga naka-standby na mga pulis sa loob at labas nitong gusali para siguruhin naman yung kaligtasan ng mga maghahain ng COC at kanilang mga supporters. Hindi naman inaasahan lakay na dadagsain ngayong unang araw ng COC filing dahil nakagawian daw ng mga kakandidato na dumagsa sa huling araw ng COC filing. Dito sa Parañaque City Hall, inaasahan ayon sa mga kausap natin ng mga empleyado na kay kanina, batay na rin sa kanilang mga karanasan, inaasahan daw yung malapias ng paghahain ng COC na pakulo ng mga taga-suporta ng mga kakandidato kagaya ng pagsalubong ng meron pang mga banda. Kasalukuyan lakay na alkalde nitong Parañaque si Mayor Eric Olivares, natatangkain naman na makipagpalit ng pwesto sa nagkatatanda niyang kapatid na si Congressman Edwin Olivares. So, Giselle, so confirm na maglalaban ang magkapatid Mayor Eric Olivares at kapatid si Congressman Edwin Olivares maglalaban sa pagkamayor. Sa anunsyo lakay kahapon ni Congressman Olivares, babalik siya sa pagka-alkalde habang yung kanyang kapatid na incumbent mayor nitong lungsod Lakay ay tatakbo naman na congressman. Nagkaayos. Oo. Lakay. Magpapalit lang sila lakay ng pwesto. Meron lakay mga ugong pero wala pang mga pangalan na inilalabas. Yung kakalaban daw dito sa makapangyarihang pamilya ng mga Olivares ay dati na ring naging alkalde nitong mayor at kasalukuyan daw na assistant secretary ng isang kagawaran. Ba, sino siya? Wala pala. May blind item ka rin ha? Teka muna, nabalita na tatakbo yung asawa ni Mayor Eric Olivares. Kakalabanin si Bayaw, si Congressman Edwin. Wala pala kay mga anunsyong ganyan lakay. Ang sigurado ay itong magkapatid na magpapalit muna ng kanilang mga pwesto sa ngayon. Batay na rin daw sa naging desisyon ng pag-uusap nung kanilang pamilya.
Ayan, pero butit nagkasundo yung magkapatid ha, Edwin at saka Erico Olivares. Kung hindi, mabigat na ano yan, matinding away yan. Ayan. Oo, Lakay, baka mabinay Junjun sa lungsod naman ng Makati noong 2019. Teka muna ha, ayan, ang maglalaban naman dyan sa isang distrito, parehong congressman ha, incumbent ha, si Congressman Gasa Tambunting, lalabanan ni Congressman Brian Yamsuan ng Ako Bicol Saro Party List. Oo, Lakay sila lang din yung mga naglalaban, halos hindi na rin naman naaalis yung mga pangalan nila sa listahan tuwing ganitong sasapit yung eleksyon. Ang kanila na lang paglalabanan, Lakay, yung tiwala sa kanila ng kanilang mga nasasakupan. Sa labas ng Parañaque City Hall, may mga supporters na ba dyan? May mga banda na ba dyan? Mga musikero? Oo, so far, Lakay, sa kaninang pag-iikot natin, wala pa naman, Lakay, na mga taga-suporta sa labas. At wala pa rin, Lakay, na dumadating ngayon na sinumang maghahain ng kanilang certificate of candidacy, mapa-mayor man, mapa-vice-alkalde o di kaya'y miyembro ng isang guniang panlungsod. Okay, maraming salamat, Miss Giselle mula sa Parañaque. Salamat, Lakay. Balik sa'yo. Nakaligo ka na ba sa dagat? Maraming salamat, Giselle Ricafort mula sa Parañaque City Hall. Sa dagat, tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Alaman mo na bang Ay, good morning sa mga taga Las Piñas kay Principal, Senator Cynthia Villar. Senator Mark Villar. Former Senator Manny Villar. At ngayon kakandidatong Senador Camille Villar. ang may kakayahan at gumawa ng sariling tanong. Kaya lang ang dapat huwag gagawin itong jingle ni former Senator Villar na tuna na mahirap ha. Ayan. Dahil si Camille Villar hindi na siya mahirap. Ano yan? Raised in a silver spoon. Hindi bawal mangarap ang mahirap basta't maaari. Oy, good morning nga pala kay Dr. Lisa. Dumating na ba si Dr. Lisa? Oh, grabe ha. Abay, Doc Lisa, kausapin niyo si Doc Willie. Huwag nang tumakbong senador ha. Ayan, alam po niyo gusto natin maging senador. Sana ibinoto ko ito si Doc Willie Mahabigan ha. Kaya lang may karamdaman po siya. Ayan, kaya siguro saka na lang muna yung politika, Doc Willie ha. Ayan. Samantala, Amoranto Stadium sa Quezon City ginawang venue ng COMELEC para sa filing din ng COC. Aba, sino naman ang makalaban, Val? Ni Mayor Joy Beltran. Ayan, Joy Beltran. Mayor Joy Belmonte. Ayan. Abay, Tulfo nga ba ang lalaban sa kanyang mayor sa Quezon City, ha? Alamin nga natin ang detalye. Report mo naman kay RS number 5. Naku, puro politika tayo ngayon mga kuya ha. Pero bago ko makalimutan batiin ko daw muna yung nagpa-breakfast sa amin ngayon. Kaya lang ba't walang let ha? Ba't pang Italiano naman tong pinadala mo ha? Ayan, spaghetti tsaka carbonara yata ito ha. Alam mo naman tayo, nasanay sa mga tapsilog, longsilog May tinatago. Ay, happy birthday Miss Let Narciso ang ating reporter sa Malacanang. At advance happy birthday kay Governor Angelina Helen Tan ng Quezon. Binabati ng kanyang dating boyfriend ha, si Director Ronel Tan ha. Sabaang blowout Gob. Ayan. Binabati ng kay Governor Helen Tan ha, ni former Governor Danny Suarez Tan ha. At saka si Congressman JJ Suarez Tan. Mula sa Quezon City, alamin natin ang situation mula kay Val Gonzales. Val, please come in. Baldo. Valentino. Yes, Mayor. Mayor, maga pa lamang ay mahigpit ng seguridad na pinaiiral ng Quezon City Police District at Armed Forces of the Philippines dito sa loob at labas ng Amoranto Stadium dito sa bahagi ng Roses Avenue, Quezon City. Itong malawak na Amoranto Stadium, Mayor, ang ginawa na ngayong lugar
para sa mga lugar na kandidato na mag-ahay ng kanilang mga certificate of candidacy simula ngayong araw. Malaking persa rin ng mga traffic enforcers mula sa Quezon City Transport and Traffic Management at DPOS ang itinalaga dito sa buong paligid nitong Amoranto. Alas 12 ng tanghali, Mayor, yung tinatanong mo. Alas 12 ng tanghali nakatakdang maghain ng kanyang certificate of candidacy. Sino? Si incumbent City Mayor Joy Belmonte. Wow. Pero alas 12 pa, Mayor. Alas 12 pa siya magpa-file ng kanyang... Sino bang balita makalaban ng Mayor Joy Beltran? Joy Belmonte Val. Wala nang mainit na lumulutang na mga pangalan, Mayor Maging yung mga malalapit na kaibigan nasa circle nitong si Mike Defensor Santiago. Ayan, nga pala. Si Mike, Defensor lang, walang Santiago. Yan, nakikigaya ka sa akin. Oo nga pala. Mike nga pala. Nabalitang tatakbong mayor si former Congressman Secretary Mike Defensor. Di ba tutuloy? Mukhang hindi, wala pang desisyon, Mayor. Kausap ko kanina, isa dun sa malapit sa kanyang hanay, mukhang hindi. Pero abangan natin dahil meron pa siyang nalalabing ilang araw para mag-desisyon. Pero wala mga pinag-uusapan dito sa Quezon City, Mayor. Maging yung binabanggit mo yung Tulfo, isa sa Tulfo. Ayun, Tulfo, oo. Oo, mukhang nasa hanay na rin ni Mayor dahil may pagbi-meeting na sila nitong nakalipas na araw. Ilang linggo, Mayor. Mukhang hindi na rin dahil galing talaga yung pangalan niya. Galing talaga ng kanyang tatay, Sunny Belmonte, dating speaker. Ayan, yung mga kausap diyan ha? Para hindi labanan si Mayor Joy. Si Bistek, si Kuyang Herbert Bistek Bautista, kumusta na Kuyang? Hindi ka nagpaparamdam. Ano bang tatakbuhan mo? Anong tatakbo ni Bistek? Tahimik din, Mayor Tahimik din. Nung una may pinalulutang na tatakbo siyang muli pero ngayong nalalapit na yung election, Mayor, hindi na rin wala na rin mga balita at wala na rin mga paabiso at medyo tahimik na rin. Pero teka, Isabel, bago makalimutan yung ilang kongresistang mahilig yan sa flood control project na malaki ang komisyon, tatakbo pa rin ba? Yung District 1 Mayor mukhang itatakbong muli yung artista. Sino? Asawa ni Maine Mendoza. Etong si Atayde. Si anak ni paring Arta Atayde, ha? Ayan, oo. Anong tatakbuhan? Mukhang babalik. Ayan, si Arjo Atayde. Arjo Atayde. Mukhang babalik muli, Mayor, sa pagka-kongresista ng unang distrito ng lungsod ng Quezon. Pero ito rin yung isa dun sa lumutang noon, nung malayo pang eleksyon, natatakbo bilang alkalde, pero wala na rin yon. Mukhang hindi na rin matutuloy, Mayor. Hindi na rin matutuloy. Kulang yata yung nakolektang campaign fund ni Art Atayde kumusta ka na, ha? Hindi ka nagpaparamdam, pare koy. So mukhang Mayor, ang magiging Mayor ng Quezon City, katulad yan sa Star City, yung nakaupo pa rin. Mukhang unopposed na ba? Talaga? Titingnan natin dahil meron pa namang hanggang 8 araw pa naman ito na magkakaroon ng filing of certificate of candidacy. Kaya doon natin pinal na malalaman, Mayor. Val, si Manong Bingbong Crisologo, tatakbo daw ulit na congressman. Maingay na tatakbong kongresista sa unang distrito. Yung original niyang distrito dahil nung nakaraang eleksyon doon siya sa District 6 tumakbo. Doon siya tumakbo. Mayor pala. Na tumakbo nung nakalipas tumakbo Mayor, kinalaban si Mayor Joy, correct. Pero babalik siya sa District 1 na Mayor. Yun nung titingnan din natin yan kung si dating Mayor Bistek Bautista tatakbo sa pagka-kongresista sa isang distrito sa lungsod ng Quezon. Sino makalaban niya? Alam ko sa District 3 siya, Mayor sa District 3 nung nakalipas na mga eleksyon. District 3, ang nakaupo sa District 3 ay yung basketballista, Mayor.
si Franz Pumaren. Oh, wala. Oo. Nako, Yan yung kung Franz Pumaren tingnan natin. Mahilig din to sa flood control project. Okay. Ngayong pagbukas Mayor ng Comelec Quezon City, inunahan na o nanguna na sa lahat na naghain ng kanyang kandidatura ay ang pamangkin ni Mayor Jay Belmonte. Ito isa ring incumbent na councilor ng distrikto ng Quezon City, itong si Mikey Belmonte. Si Mikey Belmonte, na anak nitong si Philippine Star President and Chief Executive. Si Boss Miguel. Officer. Si Miguel Belmonte. Kasama niya ngayon, Mayor. Nandito sila ngayon si Boss Miguel. Sinong tatakbo yung anak niya? Anong tatakbo yung anak? Kausapin natin. Saan ba? Leon. Kasama. Sinamahan niya yung kanyang anak. Sir, good morning, sir. Live po tayo with Deo Macalma. Si Deo Macalma, sir. Live po tayo. Good morning. Bossing Miguel, kumusta? Sir Deo, kumusta? Oo nga po. Ayun, kumusta kayo, sir? Tatakbo ba kayo, Mayor? Hindi natin maiwanan ng Philippine Star. Sino sinasamahan yung magpapile ng COC? Anak po ninyo? Yes, yung anak ko si Konsehal Mikey Belmonte. Third termer na siya ngayon. So, okay. Siya ang una nag-file. Sinamahan ko na lang for more support, diba? Akala ko, pagka natapos ang term ni Mayor Joy, kayo na ang susunod na tatakbo mayor ng Quezon City. Hindi. Pero si Mikey, we hope that he has a promising career as a public servant dito sa Quezon City. We'll see. Sino natin po ano. Kung kayo ang tatakbong mayor, Boss Miguel, suportado kayo ng buong taga-Philippine Star. Nakamonitor si Ichu. Thank you, Sir Deo. Okay, boss, good morning. Ayan, long time no see. Ingat po. Ayan, good luck sa anak po ninyo. Ayan, okay, Mal. Thank you very much, sir. Mayor, isang tanong lang kay Mikey Arroyo. Alam mo ito, maraming mga batang-bata pa ito, Mayor. Mikey Belmonte, hindi Arroyo. Mikey Belmonte pala. Mikey Belmonte, batang-bata pa itong anak ng Philippine Star President and Chief Executive Officer Miguel Belmonte. Ang dami ng mga naisulong. Ano pa ba yung isusulong mo sa muli mong pagtakbo, Sir Mikey? Hello. Hi, good morning, Mikey. Good morning. Yun, tulad ng binanggit ko kanina, nagsimula sa establishment ng maintenance medicine supply, regular supply ng maintenance medicine sa ating mga health centers, establishment ng mga bike lanes, and then yung inaayos ko rin as current chairman ng Committee on Urban Poor and Human Settlement is syempre yung acquisition and processing rin ng as is where is or yung mga relocation na pabahay rin sa buong Quezon City. So yung target natin for this coming term is to continue the good work. Meron pang mga nakapending din na ma-process din. And yung akin with yung recent na lalo pa na sa District 2 is yung talagang disaster prone na district. We also have upcoming na mga ordinances, measures, and also projects in order to address yung flooding or yung preparation for the big one. Kasi yun po talagang pagdating sa mga sakuna, natural na sakuna, yung distrito talaga yung tatamaan at talaga yung i-address rin natin sa di lang sa upcoming month, pero even sa upcoming term, yun yung isang priority rin ng ating opisina. Okay, maraming salamat, Consyal Mikey, at good luck. Thank you. Yes, thank you, Masaya. Thank you. Ayan, maraming salamat. Ang batang-batang konsyal, si Mikey Belmonte, ng kalawang distrito na lungsod ng Quezon. Siya yung kauna-unahan hanggang sa ngayon. Wala pang sumusunod na pumapasok dito sa malawak na bahagi nitong Amoranto Stadium na ginawang lugar ng Comelec Quezon City sa paghahain ng COC ngayong unang araw, ang 8 araw na paghahain ng COC
para sa 2025 election. Ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Val Gonzales, bossing Miguel Belmonte, ang President CEO ng Philippine Star, at sa kanya anak na si Konsehal Mikey Belmonte. Aba, kung magsalita ang batang Mikey Belmonte, ha? Manang-mana sa kanyang lolo, ha? Ang dating House Speaker Sonny Adonis Belmonte. Damdamin Bayan. Oras CJ, Chief Justice Alex Jesmundo, oy birthday boy, malapit na ha. Associate Justice Ricky Rosario, oras alas 8:38. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ultrasound. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister Nicole Puyawan. Merry Christmas, Your Honor. Ilang days before Christmas? 85 days na lang lakay. Ang bilis ng panahon. Damdamin Kaya naman filing pa naman ng COC, Most Worshipful Roland, ha? Ikaw lang kailan ka magpapile. Alam mo naman kung may feng shui din ako eh. October 7. Alam mo naman, numerology ko is 7 eh. Ayan, kanya-kanyang feng shui yan eh, ha? Good morning, Kuyang Noble Lenjay Paulino, ha? Abay, mukhang wala ka rin kalaban sa Olonga po sa pagka-mayor, ha? Good morning, Noble Sec Dong Mendoza, ha? Tatakbo ka bang Congressman Kuyang, sir, ha? Sandali lamang sa ating mga reports. Sandali lamang, Edniel para sa standby. Let Narciso. Naku, let na. Alam mo sa Malacanang kay Pangulong Marcos kung ang maglalaban nga ba sa pagka-gobernador sa amin sa Ilocos Norte ay ang incumbent governor na si Matthew Marcos Manotoc, anak ni Manang Aimee, at makalaban daw anak ng ading ng super ate, ha? Anak ng Pangulong Bongbong Marcos. Marcos versus Marcos sa Ilocos Norte, ha? Alamin nga natin kung totoo yan, mahabigan, kasi yan ang maugong nabalita DJ ayan mi DJ Ilocos Norte, Miss Nicole. Standby Boy Gonzales. At yung nga palang mga nagtatanong po, mahabigan kung sino daw ang gumawa ng aking jingle. Deo, Deo, Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo. Deo makalma pag-utusan nyo. Ang may gawa po niya, mahabigan, ay si Roy de la Cruz. Ayan. Naka-early campaigning ka. Okay lang, di pa ako nagpapay ng COC. So, libre pa, pwede pa. Ha? Ayan. Roy de la Cruz. Ayan, kasama niya si Asa Berhel Pacquiao Duet. Ha? Alaga na ni parang Andy Verde. Ha? Ayan, kumasa ka na, Roy de la Cruz. Ha? Pare ko, ha? Abay, marami na bang nagpapagawa ng jingle, ha? At siya bang gumawa ng jingle ni Pepe Pacheco? Lakay, naalala ko na Warla doon ang Chairman George Garcia nyo lang. Ayan, totoo yan. Pero sandali naman, bago magkalimutan, ha? Bati mo natin ng happy birthday, ha? Abay, si Sec Benny Laguesma. Aba, bukas na, ha? Ay, birthday pala ni Sec Benny. Ayan, atres pala ang birthday niya. Ayan. At happy birthday, Kuyang Doc Bong Lero, ha? Ng Viluna, ha? Kuyang Adrian Araneta, binabati ni ating Joanne. At siyempre, mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge 136. Kuyang J. Pumar at Kuyang Mike Heniston. Kuyang Ermi Tambalong. Alae, kagadiyan sa Batangas ay magpapabarik. Colonel Enrique Rafael ang ng Class 66 ng CGSC. Binabati na ka ng Class President Colonel Joseph Dator. At happy birthday Kuyang Robert Liao.
at Robert Saluta. Hindi bawal mga Maraming nangarap na maglingkod sa bayan. Alamin nga natin muna sa COMELEC, Sister Nicole, kung ano ang latest. Sino ba ang mga national candidates ng nag-file doon ng kanilang COC? Early bird yata, Wilbert Lee. Siya ba ang number 1 na nag-file ng COC sa Detents sa Manila Hotel? Lakay. Sa local naman si Sinabotas Mayor John Ray Chanco. Ano ba siya ngayon, Lakay? Congressman ba siya? O anak ba ni Kong Toby Chanco? Oo, Lakay. Ano ba siya ngayon, Lakay? Congressman o incumbent mayor? Alam ko si John Ray. Mayor yata. Nagpapalitan kasi sila, Lakay Okay. Silang dalawa. Sige, alamin natin. Ito muna tayo, Lakay, kay Edniel na ikot ang puwet neto. Lakay, si Edniel Parosa, dami ang inuulat. Sobra ka maikot ng puwet. Ayan. Anong update dyan sa COMELEC NCR, Edniel Parosa? Edniel? Lakay at Sister Nicole, parang fiesta ang ingay at kulay ng sitwasyon dito sa COMELEC Regional Office. Pati nga ng video. NCR. Video. Dito sa lungsod ng San Juan, Lakay. May mga video tayo dyan. Ito mga supporters. San Juan. Ito yung COMELEC NCR, yung pinaka-regional office ng Metro Manila COMELEC ay dito matatagpuan sa lungsod ng San Juan. Sa kabila kasi, Lakay, ng medyo maulang umaga, sabay ng mataas sa sikat ng araw, parang may kinakasal na tikbala nga, sabi kanina. Maaga pa lang nandito na nakapwesto yung supporters ng iba't ibang kakandidato para sa pagkakongresista. Dito kasi, Lakay, nakatalaga yung site kung saan magpa-file yung mga congressional dep ng lahat ng distrito, ng lahat ng syudad at LGU dito sa buong Kamaynilaan. Pangan yung kanilang mga tambol, tarpaulin, placard, mga logo. Nagingay rito supporters ni Manila Councilor Joey Uy, Caloocan Congresswoman Mitch Kaon Uy, at itong si independent candidate, kanina lamang nakapanayam natin, Congressional candidate Jose Jaime Inahe. Itong konsyal, Lakay, ng Maynila, itong yung lalaking Councilor Uy, ay babangga kay Congressman Benny Abante, Lakay, 6th District ng Maynila, na siya ring mabigat sa pangalan ito dahil co-chairman ng squad committee. Itong si Congressman Abante. Nung tinanong natin ng mga reporters kung anong masasabi niya, at medyo mabigat yung kanyang babanggain, no comment daw, Lakay. Pero pagdating sa kanyang trabaho, ay gusto niyang baguhin daw yung uri ng serbisyo sa District 6 ng Maynila, particular na sa healthcare system. Kinumpirma rin, Lakay, nitong si Councilor Uy, natatakbong congressman, ang tila pagbabalik politika, Lakay, ni Yorme Isko Moreno, na tatandem kay Atienza, Lakay. Yung banner kasi ng mga supporters dito, kung may papakita sa RHTV nakalagay, ay Yorme's Choice. Yorme's Choice daw, itong si congressional candidate Uy. Kaya nung tinanong ng mga reporters, kaya ang sinabi niya na lang, basta, pagbabalik si Isko Moreno, para ituloy raw yung kanyang nasimulan sa larangan ng local politics, bagamat hindi na idinibali, Lakay, kung hanggang anong araw o anong oras magpapay kung sakali man itong si Yorme Isko Moreno. Gayon din, dumating din dito, Lakay, isa pang Uy, babae naman, Congresswoman Mitch kang Caloocan, na electionista sa 2nd District. Ito na, Lakay, yung kanyang third match-up, kung tatawagin, third match-up laban kay former Congressman Egay Irise, ay nasambing magpa-file ng COC para sa pagka-kongresista. 2 beses nang tinatalo nitong si Congresswoman Uy, Mitch Uy ng Caloocan, itong si Congressman Irise, at inaasahan ng kanilang third match-up sa mga puntong ito. Kasama nitong si Congresswoman Uy, si Mayor Along Malapitan, Lakay, na nandito kanina lamang at itinaas ang kamay ng kanyang kaalyado sa pagka-kongresista. Wala naman dyan sa mga binabalik. Teka muna, Edniel, so sino naman makalaban ni Mayor Along Malapitan ng Caloocan? Trillanes nga ba? Former Senator Trillanes? One-on-one ba sila? Sinang-anunsyo ni former Senator Trillanes, maaga nang nag-announce. Pero dito kasi sa COMELEC NCR, ang nagpa-file dito mga pang-congressman, congresswoman. So, yung pagpa-file ng mga mayors ay sa ibang COMELEC site yan, Lakay, maaari doon sa kanilang mga local offices doon sa kanilang mga syudad. Sinamahan lang, Lakay, so, ni Edniel, Mr. Along. Diyan sa Detents sa Manila Hotel ay senator at mga congressmen lang
Yung mga kandidato yan na ang magpa-file dyan. Party list, lakay. Party list. Party list doon lakay sa Manila. Party list of senators. Ito naman sa kinaroon natin sa San Juan, ito yung regional office ng COMELEC sa Metro Manila. Mga congressman naman ang okay. Oo. Wala naman lakay dito sa Metro Manila o sa Eastern Metro. Nag-file din isa pang independent candidate naman na si Jose Jaime Inahe, tatakbong 2nd District ng Marikina o tatakbo sa 2nd District ng Marikina na babakantehin ni House Appropriations Committee Co-Chairperson Stella Kimbo. At ang usap-usapan nga lakay, ang tatakbo kapalit ni Congresswoman Stella ay ang kanyang mister at dating congressman din na si Congressman Miro Kimbo. Pero hindi pa nagpapakita sa ngayon. Teka. Ulitin mo nga, ang maglalaban ay Congressman Kimbo, Stella Suarez Kimbo. Si Congresswoman Stella lakay, in-expect na babakantihin yung 2nd District position para tumakbong mayor ng Marikina. Lalabanan si Marcy, Mayor Marcy. Wala pang confirmation dahil wala pang nagpa-file sa ngayon. Pero yun ang usap-usapan. Yung kanyang mister at former congressman din, si former Congressman Miro, ay ang ina-expect na tatakbo sa 2nd District. Ang makakalaban lakay ni Congressman Miro Kimbo na nauna na nag-file dito, isang independent candidate na nasa pangalang Jose Jaime Inahe. Sakali raw manalo itong first-timer sa politics, ang kanyang isusulong lakay, tuluyang itanggal o tanggalin yung English alphabet sa mga libro at mga itinuturo sa mga paaralan at sa halip, gamitin na lamang ang baybayin bilang sariling text daw ng ating pagkakakilanlang Pilipino. Pakinggan natin siya. Medyo siguro walang boboto nun, pero syempre pwede man naman i-file. I-file an act removing English and alphabet as required in the DepEd and make it as optional, and baybayin and Filipino at the same time na maituro at maging required para magkaroon tayo ng national spirit of the Philippines. Nako, nililito yata tayo yan. I think the independent candidate lakay. Interesting personality. Akala ko sasabihin niya, pagka ako nanalo, ipagbabawal ko ang baha sa Marikina. Okay, sa San Juan, nabanggit mo ang San Juan kanina. Sinong kalaban ni Mayor Francis Zamora? Parang walang maugong na lakay. Maugong na pangalan lakay. Yung anak ni Senator Jinggoy. Si Karen tuloy. Anong pangalan nung anak ni Senator Jinggoy? Janela. Ayan, Janela. Yung Estrada lakay. Kaya lang ito nga, tawag nito. Wala pang oras lakay kung anong araw din magpa-file. Itong mga mayoral decks naman, yung mga current o incumbent mayors ngayon sa Eastern Metro. Meron lang ako lakay na schedule ay yung mga Abalos lakay sa 7 pa raw sila. Sa Mandaluyong naman tapos na eleksyon Ala naman kalaban ng mga Abalos sa Gonzales Ay kung Boyet, kumusta ka na ha? Agpapalitan lang ang Abalos sa Gonzales niya, walang kalaban, tapos na eleksyon diyan. Correct. Sa Pasig naman lakay na yan. Din ang mga tao. Ang sabi ng doon sa Pasig City Hall ay hindi pa ngayon magpa-file si Mayor Vico, pero wala pa rin binabanggit na araw. Sinong kalaban? May lalaban daw ang kay Mayor Vico, ha? Babae, ha? Ayan, malalaman natin yan. Babae daw makakalaban ni Mayor Vico. Lakay, kung matatandaan nyo, lakay at Sister Nicole, ayan, taga-Pasig yan si Sister Nicole. Itong mga nakarang mga linggot, buwan, sunod-sunod ang fake news sa Pasig City Hall. At meron pang hakutan di umanong nangyari dyan sa sinasabing lugar para kontrahin ang mga palakad ng kasalukuyang alkalde. Abangan din natin yan kung kailan magpa-file itong Mayor Vico at kanyang makakatunggali. Okay, maraming salamat, Angel. Latest mula rito sa COMELEC Regional Office sa Metro Manila, ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Deo makalma inyong lingkod.
Maraming salamat, Edniel Laparosa, at dumango tayo sa Malacanang. Naku, malamang nga natin, ha? Talaga bang ang Manang Aimee talagang ayaw sumama sa mga administration candidates? Independent, pero ang malupit dito, ha? Ayan, malutawagan mo ang DCJ Silawag, si Attorney Malasig, ha? Kung totoong maglalaban ang magpinsan, ha? Governor Matthew Marcos Manotok, at di ko na alam kung sino anak ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo natin sa Malacanang, ano bang report ni Miss Nicole? Ito lakay ha. Ayan, NSC, pag-aaralan ang dokyu ng Al Jazeera kung saan nabanggit na Chinese spy si Alice Guo. Ano yan? Al Jazeera. Lakay na parado ba yung 25 minutes na documentary nung Al Jazeera? Hindi ko na panood dyan pero grabe, lakay. Pero ang alam ko dyan, definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Ayan, alam ko yan na napanood ko si Mayora Alice Guo. Definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Lakay, iniisip ko pa lang. Yan ang ika-api ko ni Senator Jinggoy. Cool ka lang, Senator Jinggoy, ha? Ayan, di ba? Dapat parang kung akop lang. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Chill lang, Kong. O sige, anong letra sa Malacanang? Ayun nga, lakay, NSC, pag-aaralan ang dokyu ng Al Jazeera kung saan daw nabanggit ang pangalan niya. Chinese spy si Alice Guo. National Security Council. Good morning, Apo General Dick De Leon. Anyamaten, Apo. Ayan, kumusta? Okay. RH14. Teka muna. Ay, asan na yung kakanta lang ako lakay. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Maraming salamat sa paalmusal mo, birthday girl. Ayan. Makabupet dito lakay. Abay, 31 na pala si Let. Akala ko lakay 25. 31 na siya. RH14, Miss Let Narciso. Happy birthday, Miss Let. Maraming salamat, Nicole Lakay. Susuriing mabuti ng National Security Council ang documentary ng International Media Network na Al Jazeera kung saan nabanggit na di umano spy ng China si Alice Guo o Guo Waping. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, i-validate nila ang sinabi ni Xie Zhijiang at ikokonsulta ito sa partner intelligence agencies abroad para mapagtagpi-tagpi ang storya at malaman ang totoong pagkatao ni Alice Guo. Una rito ay pinakita ni Davao Oriental Representative Chino Almario sa Quadcom hearing kamakailan ang dokyu ng Al Jazeera tungkol sa kaso ng self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang at tahasang itinuro si Guo Waping na kasama nitong spy ng China. Pero sabi ni Malaya, hindi nila pwedeng basta paniwalaan ang iisang report at lalo't nahaharap rin sa extradition charges si Xie Zhijiang. Posible kasi anyang disinformation campaign lang ito para makakuha ng atensyon at simpatsya mula sa international audience para hindi siya ma-extradite pabalik sa China. Kaya kailangan daw maging maingat ng NSC sa pagdetermina kung totoo ang sinasabi nito o nandadawit lang ng iba. Maituturing na din daw kasing sikat ang issue ni Alice Guo dahil maging ang mga international publication ay interesado na rin sa kanyang storya. Lakay? Yan, ano nga gawin ng NSC? Magpapadala ng ahentes, magpapadala ng Philippine spy sa Thailand. Hindi, kukonsulta daw sila lang sa partner intelligence agency sa abroad. Ayan. Sabi ni Mayor Alice, hindi naman daw siya spy. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Pero hindi po naniniwala si Senator Ping Lacson. Ayan, tingin ni Senator Ping Lacson, spy talaga, ha? Ayan, sa bagay, dito naman maraming spy. Di lang nalalaman. Sa US Embassy, dami rin spy dyan. Dami CIA dyan. Lahat ng mga embahada, may mga, sa totoo lamang po, mahabing yan. Lahat ng mga embassy rito, may kanya-kanya mga spy dyan. Siyempre, hindi sabihin mga spy yan. Pero definitely, may mga ano po dyan. Actually, yung mga nagiging ambassador dito, karamihan din mga spy dati ang mga yan. Mga atashe na ganyan. Ayan, mga trabaho nila dyan, mga ano yan.
hindi naman masama yung pag-i-spy. May mga spy din na makipag-coordinate ng intelligence information, ganyan lang naman, ha? Kaya lang kung spy na panggawa ng destabilization o kaya panggugulo, ha? Like low intensity conflict, LIC, yun ang masama. Ayan, parang ginagawa ngayon dun sa Venezuela. Okay, proceed. So, teka muna, Miss Let, maglalaban nga ba ang anak ni Pangulong Marcos at Manang Aimee sa pagkagobernador sa Ilocos Norte? Aba, talaga ba? Aabangan natin, Lakay, kung maghahain ng COC dyan. Kasi alam mo, kahit itanong mo yan, kahit kay Presidente mo pa itanong, hindi niya yan sasagutin kasi ayaw niyang pinangungunahan ang mga bagay-bagay na mangyayari pa lamang. Okay, sige, abangan natin. Ayan. Uy, alam mo nga sa ating Commander-in-Chief, ha? Ayan, wala ba silang reaksyon? Abay, maugong sa 4 na sulok ng Campo Aguinaldo, ha? At dun sa Palawan, abay salba itong China, ha? Abay muntik na palang hatakin yung totoo bang muntik na hatakan yung BRP Sierra Madre dun sa West Philippine Sea? Kaya pinaligiran na sandamakmak na 251 Chinese vessels noong nakalipas na linggo. Nako, mukhang hihintayin muna natin, Lakay, kung totoo yan, ay hintayin natin yung magiging pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayan, yung mga kaukulang ahensya muna. Ayan, mga secret daw. Siyempre, medyo mabigat na issue kasi yan, ha? Ayan, abay, sabi na ating kung totoo ito, nagkaroon ng matinding tension, ha? Matinding siyempre ba naman, 251 Chinese bases ba naman, Coast Guard, Navy Ship, Maritime Militia, ayan, pagkatapos iaaligid dyan sa malapit sa BRP Sierra Madre, ha? Anyway, sige, siguro hintayin natin kung kukumpirman o hindi ng Department of National Defense, AFP, ayan, Secretary Gibo, General Omet Browner, at ang Department of Foreign Affairs. Ayan. Anyway, hintayin natin maglabas ng video yung official na pahayag, Lakay. Hintayin natin maghintay ng video yung US spy. Ayan. Yung eye in the sky ng Amerika dyan sa West Philippine Sea. Ayan. Yung makita natin sa mga video. Sila nagbibigay sa atin ng video. Mga Anyway, sige. Alamin na lang natin sa Ilocos Norte kung sa DCJC Lawanga kung maglalaban nga ang magpinsan. Ayan. Governor Matthew Marcos Manotok. At Sandro Marcos. Yung Lakay. Saan nga ba siya ulit? First District, di ba, Lakay? First District ng Ilocos Norte. Sa amin sa Ilocos Norte, 2 district. First District, Congressman Sandro Marcos. Di ko alam kung sinong congressman namin sa Second District. Ayan. Anyway, okay. So ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Ngayong unang araw ng filing ng COC. Tuesday ngayon, Lakay, kaya mayroong sectoral meeting sa Malacanang na pangungunahan ng Pangulo. Pero wala pang binabanggit ang PCO kung anong agency. Aabangan natin maya-maya. Okay, maraming salamat, Miss Let. Birthday girl mula sa Malacanang. At thank you sa breakfast. Maraming salamat balik sa inyo, Lakay at Nicole. Maraming salamat, Let at Narciso mula sa Malacanang. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Sandali lamang, meron na bang sino naka-interview kay Manang Aimee? May interview ba ang RACB kay Manang Aimee, ha? Sige, na-interview ni Kong Angel si Senator Aimee. Anong sabi, ha? Sige, pakinggan ka natin, ha? Kasi yan ang inaabangan, eh. Ano ba itong away na magkapatid? Malala na ba pati mga anak hindi na rin nagkakasundo? Ayan. Pero mainit na usapan nga sa amin sa Ilocos yan, Miss Nicole, ha? Na ang maglalaban sa pagkagobernador sa amin sa probinsya sa Ilocos Norte ay parehong Marcos. Pero may interview pala dito si Kong Angelo Palo. Kailan to? Kanina lang ba ito? Hindi natin narinig. Anyway, ang sabi po ng Senator Aimee Marcos,
Abay, una, hindi raw siya magbibito as Nationalista Party member, ha? So doon pa rin sa grupo ng mga bilyar. Matapos siya anunsyo na siya ay tatakbong senador bilang independent candidate. Pero kakausapin daw ni Manang Amy sa lalong madaling panahon ang partidong inilaman niya na mabait at hindi nagkulang sa suporta at pagtangkilik sa kanya. Ang sabi pa ni Manang Amy, pinag-aaral niya mabuti kung ano daw ang dapat gawin upang hindi mo alanganin ang sino man. Ayan, oo nga, kasi kampi talaga ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Eto na, ayan. Pakinggan nga natin. Ready ba ang RHTV? Ang sabi ng Senadora Amy na hindi maglalaban-laban ang kanyang anak at anak ng Pangulong Bongbong. Ayon kay Senator Amy, hindi maglalaban ang kanyang anak na si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc at presidential son at ngayon Ilocos Norte Representative ng 1st District ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Ang sabi ng senadora, ayan, kailanman ay hindi daw sila nag-away ni Pangulong Marcos. Si sister. At kung umuupak man daw siya ay sa mga taong umaali-aligid lamang sa Malacanang. Abay, sino ba mga umaali-aligid sa Malacanang, ha? Sino ba yun? Apo Lucas, Bersamin, ayan, Jomar. Ano nangyayari dyan, pare ko, ha? Baka makatapak ka ng buntot ng, ng dragon, ha? Si Manong Johnny, ayan, at Secretary Anton. Pahingan natin ang pahayag ng Senator Amy Marcos. Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect. Si Matt, magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa. Ayun, so hindi kasi naging maugong yan sa Ilocos maglilinaw Nicole, ha? So at least nilaw ni Senator Amy, ayan, yung mga taga DCJ Silawag, ha? Baka hindi nyo pa ni-announce sa DCJ Silawag yan, ha? Hindi raw matutuloy ang mga naunang balita na maglalaban ang Governor Matthew Marcos Manotoc at pinsan na si Congressman Sandro Manotoc. Ano man ang kasalanan ng aking ama, sapagkat hindi naman niya kailanman sinabi na siya ay hindi tao lamang na nagkakamali at nagkakasala. Sana sa kabila nito, mahanap na rin nila ang kapatawaran. Sapagkat sa pagpapatawad sa atin, sa aking ama, sa pagpapatawad, sana mapawi na rin ang galit nila. Damdamin Bayan. Tagal na yan. Yes. So yan, ayan, mga taga Ilocos. Ang tanong dito nasaan na raw ang mga Fariñas? Manong Rudy Fariñas, ha? Ayan, ito rin ang kumakalaban sa mga Marcos May lalaban kayang Fariñas na gobernador at congressman. Laki na, babanggit mo na rin naman na yung mga probinsya. Nabanggit mo sa Ilocos, ngayon sa Batangas, kung di ako nagkakamali, si dating Governor Vilma Santos Recto, lakay. Kakalabanin si tatakbo nga, graduate ka na nga pala si Loverboy. Ayan. Lakay. Si Governor Dodo Mandanas, ha? Sa mga probinsya, lakay, alam mo na yung mga key areas sa mga probinsya. Sa Kamsur, lakay, sino bang mga tatakbo doon? Siyempre, mga Villapuerte. Sa Batangas muna tayo, 4 yata yung maglalaban na gobernador dyan Abay, pati yung best friend ni Mr. Elmer Garjola na si Mayor Jay Ilagan ng Mataas na Kahoy. Abay, tatakbong gobernador din. Yung mayor ng Lipa. Ayan, sino ba, ha? Abay, mukhang Brad Judge Felix Reyes, chairman, ha? 4 nga ba yung maglalaban na gobernador sa inyo sa Batangas? Abangan natin sa report ni
Sino ba yung reporter natin sa Batangas? Ayan, si Eric Dastas. Eric Dastas, ayan. Lakay sa mga probinsya, marami ding mainit na labanan. Ay, sinabi mo. Oo. Sige nga. Ito, report ni Edwin Duque. Ay, si Boy Boy Gonzales muna o si Boy G muna. Sige. Ito si Agri Party List Representative Wilbert Lee, pinakaunang naghain ng COC sa pagka-senador. RH29 Boy Gonzales. Boy G. Nicole Lakay Deo, alas 8:14 ng umaga nang buksan ng COMELEC ang paghain ng COC. At kaugnay niyan, yung unang-unang naghain ng kanyang COC ay si Agri Party List Representative Wilbert Lee, na tatakbong pagkasenador sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Muli niyang sinabi na nagdesisyon siyang tumakbo para mas makatulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga mahirap. Sumunod naman sa kanya ay ang Ako OFW Party List at isa pang party list. Sa kabila ng maraming supporters na ipinagbabawal sa pagpasok na maraming bilang ng mga taga-suporta na mga nagnanais na tumakbo sa election 2025. Sa abiso nga ng COMELEC, alas 4 lamang ang pwedeng isama ng isang senador aspirant sa paghain ng COC. Para naman sa party list, 4 din lamang pwedeng sumama sa opisyal na kinatawan ng organisasyon sa pagsubmit ng kanilang CONCAN o Certificate of Nomination and Acceptance of Nomination. Ang mga submitting dokumento ng mga aspirant at party list group ay tatanggapin ng COMELEC Law Department, habang ang Office of the Clerk of Commission ang tatanggap naman ng kopya ng CONCAN. Ang mga supporters lakay ni Representative Wilbert Lee ay umulan at umaraw ay dumating dito sa harap mismo ng COMELEC. At may mga dumarating pa mga nag-aay ng kanilang COC dito sa 10 City sa Manila Hotel. Ito si Boy Gonzales. Boy, ang definitely maglalaban pa rin, of course, si Mayor Hani Lacuna versus Yorme Isko. Sa Manila, lakay. Sa Manila. Tapos, ang maglalaban sa Vice, ang katandem ni Mayor Lacuna yata ay si... Sino pa nito? Si Yul Serbo. At ang tandem naman ni Yorme Isko ay si Atienza. Sino Atienza? Yung anak. Kim Atienza? Lakay si Atienza. Ano na? Lakay dito nga. Sino Boy? Sino Atienza? Anong pangalan? Si Atienza. Anak ni dating mayor dito. CHI. Anak ni dating Mayor Lito Atienza. Akala ko Kim Atienza. Okay. Boy. Katabi ko si Representative Wilbert Lee. Tatakbong senador Pakiano lang, kapiraso lang, bakit po senador ang tatakbo niya ngayon? Well, alam natin na mas marami po tayong magagawa doon po sa Senado. Yung po mga sinimula natin sa Kongreso, gusto po natin itong ipagpatuloy. Mas marami po tayong magagawa doon at mas papapakinggan po tayo doon sa Senado. Okay, at part po ng Aksyon Demokratiko po. Salamat po. Yan, nakasi Manoy Wilbert Lee ng tatakbo. Yes, yung kauna-una lakay na naghain ng kanyang COC. Mula sa Manila. Boy, isang tanong lang. Totoo ba tatakbo si dating Sec Mocha Uson dyan sa Maynila? Sa 3rd District naman, si Mocha Uson ng dating Yusek ba ng OFW? Tama, Yusek ng OFW. Mocha Uson tatakbong konsehal ng 3rd District sa partido ni dating Mayor Isko Moreno Dumagoso. Okay. Thank you, Boy. Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Maynila. Good morning, most worshipful Dr. Pacifico Boy Anyaga. Mga brethren, ayan ang sabi ng most worshipful Boy Anyaga para sa mga kuyang sa Bulusan Masonic Class number 38 sa Sorsogon. Abay for kuyang Kong Wilbert Lee. Alaga, ayan. Travel pala itong si Kong Wilbert Lee ng Sorsogon for Senator. Damdamin Bayan.
Sandali lamang Edwin Duque, standby Sherwin Alfaro. Abay, kahit natabunan na ng mga dagsa ng tao sa mga pagpa-file ng COC ng kanilang mga kandidato sa iba't ibang lugar, abay ang ating Nino ng Bayan, abay rain or shine. Tuloy po ang pamimigay ng aginaldo at walang bawian. Bakit bossing, binawi mo pa ang Christmas bonus na Walang bawian dito sa DZRH at batilan natin muna ng happy birthday. Happy birthday muna kay birthday din pala kahapon ni Ruth Abaw, ha? Yan, Pangga, happy birthday. Maring Raquel Montesa at si Kuyang Jeronimo Pax sa Pakunayan. At ganoon din, happy birthday kay Consyal Rene Carion na Mandaluyong. Aba, Consyal ka pala Rene, ha? Si Jane Faustino at ganoon din, happy birthday kay Kuyang Randy Banse, Navy Captain Ariel Balisok. At ganoon din kay yung manager ng paborito nating tropical hot dito sa tabi na Star City, si Manang Welinda Manuel ng Nueva Vizcaya. Christmas, oh papa. Merry Christmas! Sandali lamang Ninong Sherwin mula sa Barangay San Isidro, Parañaque City. Ito bang San Isidro? Malapit ba dyan sa Parañaque City Hall, Sherwin? Pero mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, kung problema po ang blood sugar level po ninyo, ha? Ayan. Huwag masyadong mabahala. Kung ihi naman kayo na ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay ingat din. Baka maaring diabetes na po yan at maari pong mauwi sa sakit sa puso. Naku, wag naman. Stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya payo ni Professor Boy Benesa, ewan ko lang kung tatakbo rin mayor ito, ayan, para makaiwas sa mga sakit. Mag-exercise palagi at kailangan tamang pagkain at pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's nationwide at available din po mahabigan online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi rin dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Di ba, Senator Bato? Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. Itaga mo sa Bato. Kaya maapektuhan si Senator Bato dito sa mga investigasyon ngayon, ha? Sa issue ng extrajudicial killings at war on drugs ng dating Pangulong Duterte. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota para senador, iboto. Paid for by friends of... Bayad na ba ito? Bayad na rin last election. Fully paid. Nako, ito na nga ba sinasabi natin na Mr. Junic daw, ha? Ito na po mahabigan ng good problem sa amin, ha? Ayan na. Pagpasensya po kami at siguradong dadami naman mga commercial dito, ha? Political advertisement, paid advertisement. Daming bayan. Standby Sherwin Alfaro, standby Edwin, standby Raymond at Paas, standby Manang Milky Rigunan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:26 ng umaga. This time check is... Ren, ha? Baka pwede tayo magtayo ng travelers party, ha? Ang dami natin mga brethren na naglilingkod sa bayan na ngayon, ha? Wala bang ano lakay? Wala bang biyahero party? Pasahero party. Ayan, travelers party. Good morning, Municipal Ariel Kayanan. Don Ramas Oy Piching. Abadjal Tom Rentoy. Kuya nga Jun Espino. Ayan, Municipal Jun Suan. Roland Paulino, ayan, Dr. Pacifico Anyag, Municipal Sir, Kuyang Sani Razon, at dating Chief Justice
most worshipful ang kagalang-galang na former Chief Justice Renato Puno. Ha? Abay, kailan yung pangarap nating magkaroon din ng brethren o kuyang na magiging residente ng Malacanang. Morning, Senator Tito Sen, Secretary Sani, ha? Abay, Right Worshipful Bamoran at Raul Canon, ha? Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Yung pangarap nating lahat. Sino ba makalaban ni Kuyang Governor Oye Umali ng Nueva Ecija sa pagkagobernador? Oye, assalamualaikum, Kuyang Mahul Gandamra ng Marawi City, ha? Sino makalaban mo, Kuyang? Dito sa Carmona, tahimik, ha? Walang kalaban si ating Mayora Dalia Loyola, ha? At Congressman Roy Loyola. Aba mo, Worshipful Bambol, ha? Kumusta ang politika dyan sa Tagaytay? Ayan. Sa Bacoor kaya Lakay? Bacoor nga, ha? Tama ba, Lakay? Mga Rebilla ito mga Rebilla, ha? Ayan. Pero sandali lamang, baka mapanis ang aginaldo ni Ninong Sherwin Alfaro, ha? Nandyan sa may Parañaque City ang ninong ng bayan, Santa Claus ng bayan. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito na ang ninong ng bayan, Abay Noble Greg Kayabyab, ha? Tatakbo ka rin ba? Tatakbo daw sa Rizal Memorial Circle. Quezon City Memorial Circle. Ninong ng bayan, sino ang bibigyan mo ng aginaldo dyan, Sir Win? Sawin. Yes, sakay dito sa Barangay San Isidro sa Parañaque. Gusto ko yan, Patakbo. Bakit? Yan, paakyat sa tree house na to. Ang ganda naman ng tree house na yan, no? Sa Belisario Compound at ito ang presidente nilang pagkaganda-ganda. Ayan, presidente ng Belisario Compound. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan, pangalan niyo po? Jacqueline Cruz. Si Ate Jacqueline Onassis. Ng Belisario Compound. At tatakbo pa kayo? Ng presidente. Presidente? Sa Belisario. Ito ang presidente lakay ng Belisario Compound. At na tumatakbong vice nila. Sino? Hindi naman tumatakbo, lumalakad eh. Yan, mga nagkikisig ang Board of Trustees ng Barangay San Isidro Belisario Compound, Lakay. Color blue, ha? Sa Belisario Compound. Tignan mo naman, napakayaman sa Belisario Compound, nakapagpalagay pa sila ng treehouse. Ganda naman. Pero Lakay, ito talagang hindi tatakbo. Sino? Hindi tatakbo dahil yung may bahay ng team nating kaibigan. Yan, siyang nakatutok sa DZRH. Magandang umaga po, pangalan niyo po? Richelle Barbato po. Si Ma'am Richelle at yung asawa niyo? Si Joey Barbato. Si Joey. Barbato. Nakililipat doon dapat kagabi para mag-join sa barko sa Brazil. At hindi siya natuloy. Bakit? Dahil nga sasaki sila sa Mas Malakas Promo. Ganun ba? Pinospon yung sakay sa barko, ha? Nako. Hindi mo na sumakay ng barko dahil alam nila mananalo sila ngayon. At hindi na mag-abroad tong si Kuya Joey. Hindi na mag-abroad si Kuya Joey dahil panalo na sila kagad ng 1,000 pesos. Yes, thank you po. Thank you. Nahuli natin sila naka-tune in. Pakita niyo yung cellphone niyo, naka-tune in yung sa DZRH na kayo. Naka-tune in sa DZRH. Dahil palagi naka-tune in sa DZRH. Alam mo natin kung sino palagi pinakikinggan announcer. Sino paborito na announcer? Sir Gayo Bacala. Aba, bigyan ng grocery items sa atin tsaka vitamins. Bigyan natin ng vitamins. May vitamins. Wow. Postpone muna ang lakad ni Kuya Joey dahil magtatagay muna sila mamayang gabi. Kaya meron din sila siyempre. Pang-despedida. Pang-despedida. Ayan, pamastuhan. Thank you very much po sa DZRH. Wala po ano man natin. Meron tayo umbrella. Ayan, these are each umbrella para sa inyo. Ayan.
Thank you very much po. Maagang pamasko ng DCRH. Opo, ayan, ganyan kami dito sa DCRH. July pa lang, namimigyan na kayo ng pamasko. Opo, maraming salamat po sa inyo. Ayan, si Kuya Joey, aakyat pala ng barko. Huwag mo nang pasakay ng barko. Ano po, kailangan po umakit sa barko. Ganun ba? Kasi, kasi ate, pagka yung mga seamen daw, yung mga sumasakay ng barko, every puerto, may girlfriend. Ay, hindi. Hindi, biro lang po. Baka yung pasakay si Kuya Joey. Ayan. Okay, ate. Ayan, maraming salamat. At Merry Christmas. Congrats po. Congratulations. Merry Christmas din po. Maraming salamat. Okay. Kaya naman sa mga nais manalo, lalo ng mga seaman, ha? Na nais manalo ng 1,000 pesos. Makakatulong tong DCRH dahil meron kang 1,000 pesos. Pag kinahuli namin nakikinig ka at nanonood sa DCRH, dahil sa DCRH mas malakas pa. March number 6, Sir Battle of Faro, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sir. Ang ganda ni nangiti ni ate Barbato. Ayan, Rachel Barbato. Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, ha? Abay, buti naman, hindi nagsasawa itong si Sherwin. July pa lang, namimigyan ng aginaldo ito. Abay, hanggang ngayon. Consistent. Talaga naman, ha? Yan ang Ninong ng Bayan, Sherwin. Nag-share ng blessing. Yan. Alamin nga natin ang report mula kay Edwin Duque. Nasa inyo ba? Ito. Navotas Mayor John Ray Chanco at Caloocan Mayor Along Malapitan. Aba, early birds. Naggaya na rin ang kanilang COC sa kanilang pagtakbong muli bilang mga mayor. Aray sa 23, Edwin Duque, sino ang makalaban ni Mayor John Ray Chanco sa Navotas? At sino ang makalaban ni Mayor Along dyan sa Caloocan? Edwin. Katatapos na bagsak na gulat dito sa Navotas, matapos na magpahal ng COC si incumbent Mayor John Ray Chanco. Walang nagtatanong nga tayo kahit sila hindi nila masagot po sinong kakalaban sa kanila, Mayor. Dahil wala pang nagpaparandam dito sa Navotas kung sino yung tatakbat na laban sa incumbent Mayor ng Navotas, maging kay Congressman Toby Chanco na nagpahal ngayon ng kanyang COC rin dyan sa may San Juan City. Ang Kabanaba Mayor ay Navotas pa lang yung nakapag-file ngayon. Si District Congressman Kahayon ang nag-file Mayor ng kanyang COC bilang Congress woman ng Sikana District. Ito ay katugali naman ni dating Congressman Egaya Erese. Kanina, hindi pa nag-file si Mayor Alo, pero sinamahan niya si Congressman Nitz sa pagpile ng COC. Bukas ng umaga si Mayor Along Malapitan magpapile naman ng kanyang COC dyan sa may Grand Central matapos yung sasagawang misa. At sa araw ng Webes, base doon sa mga importasyong kumakalat, ay makakalaban niya at magpapile naman ng COC si dating Senator Trillanes din sa Grand Central. Kaya one-on-one yung kanilang laban dito sa Caloocan at mainit na yung mga batuhan ng mga supporters nila kaugnay nga dito sa mga pagbabago at maraming nagawa sa Caloocan. Habang dito sa Navotas, wala namang tahimik dito, Mayor, sa Navotas. Walang mga isyong walang kalaban si Mayor Chanco? Kanina ang alam ko wala nag-file pero antayin pa rin daw nila na matapos itong October 8 dahil may ilang araw pa baka daw may biglang susulpot. Pero 1 month before hanggang ngayon wala pa namang nagpaparinig na may lalaban sa kanyang bilang mayor at bilang congressman. Dahil maganda yung tandem ng Chanco Brothers dito sa Navotas dahil yung mga project at tuloy-tuloy na mga proyekto ay maganda naman at sabi kanina Mayor Toby Chanco na itutuloy-tuloy pa rin nila yung pag-unlad itong Navotas, lalo na yung mga pagbaha, yung mga pangailangan ng mga senior citizen at yung mga babayan natin. Edwin, sa Malabon naman tsaka sa Valenzuela. Oo nga pala, sinong kalaban ni Mayor Wes Gatchalian? Tsaka ni Mayor Jeannie Sandoval. Jeannie Sandoval. Kung dito sa Malabon,
po para malalaman kung kailan yung pagpapail nila. Si tatakbong Mayor Tito, si Conventa Mayor Jenny Sandoval, at magiging kalaban niya si Conventa Congressman J. Lacson Noel, na matagal nang si Bem Noel. Ang magiging tatakbo naman ng congressman dito sa Malabon, ang si dating Congressman Ricky Sandoval, na matagal na rin nagserbisyo sa Malabon, na siya naman yung nagpanukala ng pagkatatayo ng napakalaking hospital dito sa Malabon na malapit na matapos. At kanyang sinasabi na ito yung pinakakompletong kagamitan, aparato sa buong hospital ng National Capital Region na ilang buwan na lang. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edwin Awanan. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa Navotas at Malabon, Caloocan. Samantala, good morning muna kay good luck ating Aba Arsiaga ng San Jose del Monte, Bulacan. Aba, sabi ni Kuyang Jojo, si ating Aba Arsiaga ay tatakbong Vice Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Aba, Kuyang Rombar, pamangkin mo pala ito, ha? Abay, kailangan na suportahan si ating Aba Arsiaga ng San Jose del Monte, Bulacan. Naalala ko lakay, Nasaan na kaya yung mga oreta ng Malabon dati? Oo nga, nangyari kaya dating Mayor Len Oreta. Tsaka mga tansyang ko sa Navotas nung araw. Yung mga sikat nun ha? Ayan na. At, good morning, Commissioner Yogi Ruiz. Aba, yung dating Customs Commissioner pala ng Bureau of Customs. Commissioner Yogi Ruiz. Abay, tatakbong mayor ng Cebu City naman. Aba. Lakay ngayon, di ba, si Mayor Michael Rama, di ba? Ngayon? Siya ba incumbent ngayon sa Cebu City? Teka, double check ko nga lakay. Sila ang maglalaban. Kaya, Apo Commissioner Bien Rubio, lahat ng mga customs, ayan, iikot na daw kayo ni Commissioner Yogi Ruiz, kailangan ng campaign fund. Mayor siya na. Okay, ito na lakay para paglilinaw. Ang kasalukuyang mayor ng Cebu City ay si Raymond Alvineri Garcia. Garcia. Siya ang pumalit pala kay dating Mayor Michael Rama na nasuspinde ng ombudsman. Nasuspend si Rama? 6 na buwan. Mayor Deo Sandali lamang, batilan natin happy birthday si Jericho Taruk. Mayor Deo. Amang ito yata ni parang Joe Taruk. Pinsan ba ito, Popoy? Ayan. Jericho Taruk ng MBC Digital FM. Ayan, Jericho, happy birthday. Kahapon pala ang death anniversary ni paring Joe, Ayan. Abay, daw nanonood, nakikinig sa langit. Ayan. Happy birthday, Ray Nava. At ganoon din kay Louie Jade Divina. Happy birthday. At belated happy birthday paring Mike Lee ng Toyota Alabang. Binabati ni Joy at CTL at Mama Baby Joanne at Celine. Sandali lamang report mula kay Raymond. Nasa iba? Nasa wala akin. Sa akin, lakay. Pagbaba ng contribution ng mga PhilHealth members, igigit ng Senado. Ayon kay Senate President Chis Escudero. Totoo ba ito, Raymond, Sabi na ating bubit, pagka ini-interview daw si Secretary Ted Herbosa, kaya pala hindi na nagpapa-interview sa atin. Ayan, ay, bakit, lakay? Ayaw daw niyang tinatanong ang PhilHealth sa kanya. Ganun pala pagka daw ini-interview Raymond si Secretary Ted Herbosa, paki-forward yung mga questions. Makita may issue ng PhilHealth, pwede pakibura itong PhilHealth, wala nang itanong. Mayor Siana. Aris number 28, Raymond at Paz, please come in. Bakit may phobia si Secretary Ted Herbosa sa PhilHealth? Phobia talaga. Raymond, please come in. Kumusta dyan sa Senado? Mayor, tahimik ka dito dahil yung iba magpapile na ng Certificate of Candidacy. At simula ngayon, mga unang nasa listahan ay mamaya-maya itong si Senate Majority Leader Francis Tolentino, Mayor.
at stay yung magpupunta diyan sa COMELEC para mag-file ng kanilang certificate of candidacy. Kasabay nito, Mayor, ay ipinupursige ng liderato ng Senado na mapababa yung monthly contribution ng Philippines sa Philippine Health Insurance Corporation o PHEalth. Dahil sa paniniwala ni Senator Francis Chis Escudero ay kayang mapababa sa 3.5% ang monthly contribution mula sa kasalukuyang 5%. Kanila nang ipinaalam ito sa pamunuan ng Kamara de Representantes na dito sa Senado ay aprobado na sa pag-amyenda sa Universal Healthcare Law at ibababa sa 3.5% sa 2026 ang contribution, 3.75% sa 2027 at 4% sa 2028. Paliwanag ni Escudero, napakalaking pondo ang hawak ngayon ng PhilHealth na umabot sa 500 billion pesos, kaya't kasabay nito hindi mo mayroon ng kasunduan o kaya pag dito sa Senado pagkakaintindihan na huwag mo nang bigyan ng subsidy ang PhilHealth para sa taong 2025 dahil matatandaan ngayong 2024, 90 billion pesos na unutilized fund ang isinauli ng PhilHealth sa National Treasury. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Patawin natin ang mga report, Sister Nicole. Ito naman lakay mga kaso ng EJK at droga na gamit din umano na political vendetta noong nagdaang Duterte administration. RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Nicole at lakay, ginamit umano ng nagdaang Duterte administration ng war on drugs para gantihan ang mga kalaban sa politika. Itong inahayag ni Batangas Representative Jervil Luistro sa patuloy na investigasyon ng Quad Committee sa illegal drugs, extrajudicial killings at illegal pogos. Inalimbawan ni Luistro ang naging testimonya ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na isinama sa Duterte drug list. Bukod sa idinulgar nito na uutusan daw siyang isangkot si noon ay presidential candidate Mar Rojas at Senator Franklin Dillon sa issue ng illegal drugs. Sabi ni Luistro, kung babalikan ang testimonya ng mga tumayong witness, ang context ay nagamit sa political vendetta ang war on drugs na nagdaang administrasyon. Inamin ni Luistro na marami na silang natatanggap na mga mensahe sa mga gusto pang tumayo sa Quadcom hearing, pero susuriin ito ng komite bago isulong ang pagdinig. Una rito, sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapamuno ng Quadcom, kahit naka-break ang sesyon, inatasan sila ni House Speaker Martin Romualdez na ituloy ang mga hearing para mapanagot ang mga nasa likod ng karahasan dahil sa illegal na droga, EJK at illegal operations ng POGO. Samantala lakay Nicole, update sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga kongresista. Ilan sa kanila na magpa-file sa unang araw ngayon ng COC filing ay si House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan pa rin ng 1st District ng Leyte. Nag-file na rin lakay ng kanyang COC si Albay Representative Joey Salceda para tumakbong gobernador ng Albay. Ngayong umaga din magpa-file. Sino kalaban ni Joey Salceda sa gobernador? Lakay yung anak yata ni Congressman Ed Salagman, kung ako nagkakamali. Okay. Parang tatlo silang kakandidatong gobernador. At last term niya rin kasi sa Kongreso. Sino ang pangatlo? Ngayong umaga din magpa-file. Nakalimutan ko yung pangalan lakay eh. Okay. Pero tatlo daw ang baka gobernador sa Albay. Baka si former Governor Noel Rosal. Parang hindi yata. Hindi ba? Okay, sige. Natin. Okay. Ngayong umaga din, magpa-file ng kanyang COC si Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan na tatakbo bilang congressman ng 2nd District ng Parañaque. Kakandidato rin sa kanyang ikalawang termino bilang kinatawan ng 2nd District ng Pampanga si Pampanga Representative Gloria Macapagal. Ayan, o nga pala, GMA. GMA lakay, sabi niya wala siyang balak kumandidatong senador, babalik pa rin siya sa kanyang pwesto bilang kinatawan ng 2nd District ng Pampanga, Nicole. At si Congressman Brian Yamsuan from party list ng Bicol Saro ay kakandidato man bilang kinatawan ng 2nd District ng Parañaque. Kakalabanan niya may-ari ng pawn shop. Gastang bunting. Bunting lakay, oo. Marami din mga pagkakataon yung mga congressmen natin na mag-file dahil hanggang October 8 yata. Yung October 8, tama, Martes. Miss Milky, paano naman si Congressman Pulong? May balita ba tayo nga pala, si Pulong.
Oo nga, wala pa akong balita. Baka naman tumakbo uli kasi parang first or second term pa lang naman niya sa lalawigan ng Davao. Ayan, okay. Maraming salamat. Teka muna. Kaya mo yan, Lakay. Si Congressman Saldico. Congressman pa rin. Ay, Congressman pa rin, Lakay. Yung may kinatawa naman ng Ako Bicol Party List. Yung may-ari ng safety vault ng Kongreso. Ang Appropriations Committee Chairman. Siya yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala namang balita kung tatakbo sa ibang posisyon. Malamang ay siya pa rin ay magpapile ng kanyang COC bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Manang Milky. Ako si Neil Crigona, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The order is dead or alive. Maraming salamat. Good morning, Dong. Samantala, report mula kay Reynadar. Si RH45 Reynadar, sino-sino bang maglalaban dyan sa Subic, Zambales? May mga kalaban ba si Mayor Lenjay Ray? Mayor, good morning, Mayor, tsaka Nicole. Magkaroon ng kalaban itong si Mayor Lenji Paulino at sila ay nagpapakiramdaman ngayon kung sino ang magpapile ng COC rito sa Comelec sa Olongapo. Naku, baka pero Gordon. Lalaban itong si Arnold Vigafria. Yung dating tumakbong alkalde na natalo naman, ito yung manager ni former boxer o ni Senator Manny Pacquiao na isa ring producer ng mga pelikula, itong si Arnold Vigafria. Ang susunod na lalaban ay itong si Jong Yorak Cortez. Ito'y vice mayor at gagraduate na. 9 years na siyang mayor ng Olongapo. Ngunit ang sinasabing pinakamatinding magiging kalaban ni Linjay ay itong si Grisela Pongi na sinasabing si Itzi. Ito'y tanyag na rito sa Olongapo na ang bumabackup dito para tumakbong alkalde sa Olongapo ay si Bong Pineda na sinasabing ito yung hero ng pandemic nung nakaraang mga taon na Lakay at Nicole. Pero sa ngayon ay wala pang nagpa-file sa mga ito, ngunit ito ay maugong-maugong rito sa Olongapo na ito ngayon ang mga alkalding tatakbo ngayong 2025 sa halalang darating Lakay at Nicole. Okay, abangan natin yan, Ray. Abangan natin dito sa Olongapo. Ito si RH45 Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Reynadar mula sa Olongapo. Pero malakas pa rin ang Lenjay Paulino, Ayan, ay mahirapan sila dyan. Sa Nueva Ecija, si Governor Oye Umali, Ang makalaban ay si Congresswoman Rhea Vergara ng 3rd District. Wow, mabigat din ang laban dyan, Ayan. Kaya ni Governor Oye yan. Samantala si Romy Gonzales, naku, sino makalaban ni Mayor BBM Romy, Mayor Benji Banyes Magalong. Good morning nga pala sa mga mista natin na incumbent mayor at mga tatakbong mayor. Mr. General Elmer Soria ng Zambales at Mr. Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan at Mr. Lisander Suerte ng Davao City. Ayan. At mga bang pangalan ng mista natin sa sa Pagsanhan? Ayan, Pagsanhan Laguna, Kuyang Odi Japana. Ayan, mukhang wala rin makalaban ang mga ito. Report mo lang kay Romy. Ayan, Romy, kumusta ang sitwasyon dyan sa Baguio Convention Center? Tsaka dyan sa Abra, Lakay, natatandaan mo, medyo mainit dun, Lakay. Madugo ang politika dyan sa Abra, kina Apo Lucas Bersamin. Romy Gonzales, kumusta sa lugar mo? Itong tatakbong comebacking na congressman, si Attorney Aliping, ano pangalan natin? Nicasio Aliping. Siya lang na kauna-una nagpila ng kanyang candidacy bilang congressman dito sa Baguio City. Ganap na alas 8. Diba, kasama natin si
Attorney Paul Martin, ng election supervisor ng Baguio City. Sir, ilan na ba yung nag-file dito ngayon? Isa lang pa? Isa pa rin ba? As of today, isa pa lang, si Attorney Aliting running for member of the House of Representatives. Siya pa lang ang ating katangin-tanging nag-file ngayong araw na ito. And we expect others to come until October 8, Sir Robert. Lakay, alam mo, nandito sa loob ng Baguio Convention Center si Mayor Benji Magalong. Kasi dito siya nag-opisina, pero hindi pa nakausap kung kailan siya magpa-file. Definitely, magpapa-re-elect siya for mayor ng Baguio City. And makakalaban niya siguro yung last termer na congressman, si Mark Go. At meron pang ilan na gustong tumakbo. Samantalang sa pagka-congress, kalaban ni Aliting si Ma'am Gladys Vergara at si Sol Go, yung asawa ng incumbent na congressman ng Baguio. At sila nga ay nasa mag-file anytime from this day until October 8. Meron ding Councilor Popo Pusalan na nagbabalak din na tumakbo. Samantalang sa Vice Mayoral seat, of course si Vice Mayor Olowan, andyan din si Edgar Avila at si Maylin Yaranon, magpapile din daw. At meron ding mga magbabalik na dating mga konsyal, incumbent at mga baguhan na inasa magpapile din ng kanilang candidacy starting today hanggang sa October 8. So, siguro panghutilan ng Attorney Martin, ano yung panawagan mo sa ating mga kandidato for Baguio City? Well, i-clarify natin na yun ang ating prospective candidates pala. Prospective, And we have yet to receive their certificates of candidacy, and the final official list will be released right after ng October 8 deadline. At inaasahan natin na pupunta itong mga personalities na sinabi mo kanina, kasamang Romy, and we expect them to have a seamless process dun sa kanilang filing. Hopefully, walang aberya sa ating mga gustong kumandidato at gusto natin lahat sila ay mag-file para ito yung mga interested na gustong manilbihan dito sa ating mahal na syudad. And hopefully, kompleto lahat yung inyong COC na ipafile, walang aberya, lalong-lalo na sa mga magpa-file on October 8, yung huling araw, para po maiwasan natin yung mga issues surrounding the filing of certificates of candidacy. Okay nga, Rod. Thank you, sir. Attorney Martin. So yan mo ng latest na update, Lakay. Live and direct mula dito sa Baguio Convention Center. Ito si RH41, Romy Gonzalez for sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez mula sa Baguio City. O nga pala, good morning, Kuyang Angel Mabayad. Abay, sino nga ba makalaban ni Mososipul June F. Dani ng Sambales sa pagka-gobernador? Abay mo, Sipol Romeo Momo. Abay, sino makalaban sa Surigao del Sur? Si former Congressman Piche Parimba. Ito Lakay, may nag-comment. At saka si Sipol Johnny Pimentel. Abay, sino makalaban mo ko yan dyan sa Surigao del Sur din? Ito Lakay, may isang nag-comment. Isang listener. Ko-confirm lang natin si dating PNP Chief Aglipay, tatakbong gobernador ng Cagayan versus Governor Manny Mamba. Diyan Aglipay. Ayun ang sabi ng Lisa, nagko-confirm po natin ito. May nag-comment dito. Ayan. Si Governor Mamba Lakay. Kuyang Wilbert Lee, may ayaw sa'yo, nangaagaw ka daw ng microphone. Your business is our business. Alamin natin ang report mula kay Sister Nicole. Inflation rate para sa buwan ng Setyembre, inaasahang babagal. Miss Nicole Puyawan, please come in. Mrs. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babagal ang inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin noong Setyembre. Sa forecast ng BSP, posibleng maglaro sa pagitan ng 2 hanggang 2.8% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Ang nasabing datos ay mas mababa kumpara sa 3.3% na inflation rate noong Agosto at 4.4% naman noong Hulyo. Ayon sa BSP, resulta ito ng mababang presyo ng basic commodities gaya ng bigas, karne,
gulay maging ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nakapag-ambag din anya rito ang paglakas ng piso kontra dolyar para sa buwan ng Setyembre. Una rito, sinabi na rin ni Finance Secretary Ralph Recto noong isang linggo na posible na ring bumagal ang inflation noong isang buwan. Sa pagtaya ng DOF, posibleng maitala sa 2.5% ang inflation rate noong Setyembre. Pero dahil 3 buwan na lang at Pasko na, sinabi ni Recto na posible pa ring tumaas ang inflation rate na seasonal naman talaga. Kahit inaasahang tataas pa rin ang inflation sa mga susunod na ber months. Sinabi ni Recto na pasok pa rin naman ito sa target range ng Bangko Sentral sa pagitan ng 2 to 4%. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 3 centavos kada US dollar. Habang naitala sa $71.77 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Uy, bilete, happy birthday nga pala kay Congressman Edwin E.G. Garjola ng CWS Party List, ha? At mataas na kayo Batangas. Abay, sino ba makalaban na Kuya Amir ni Kong E.G. Garjola? At ganun din, si dating secretary, dating MECO chairman Bebot Bello, ha? Oo nga abay, pala. akala ko ba senador ang tatakbo nito, Mr. Cesar Licer? Kakandidato ba si Lakay? Si dating Secretary Bello? Ayan, tatakbo daw na party list. Ayan. Anong party list kaya, ha? Ayan. At sino pa? Aba, daming, Colonel Ariel Kerubin, ha? Abay, daming mga brethren na tumatakbong, mga gustong maglingkod sa bayan. Hindi bawal mangarap ang mahirap. Basta Bilis naman ang oras, Sister Nicole. Lakay, teka lang, may nagtatanong dito bago tayo mag-extro. Sige. Sabi ni Line Resoso, Ano sabi? ask ko lang sino pong candidate na mayor sa Cainta. Tanong lang po. Oo nga, si re-electionist yata tapos na yata si Mayor Nieto. Tapos na ba si Mayor Kit? Mukhang yung Mrs. yata ang tatakbo, Mrs. Nieto, ha? Abay, parang mon ilagan, ikabay wala nang balak tumakbong mayor ng Cainta. Ayan, kumusta ka na, ha? Ayan, oo nga, ang dami nating dito sa Pasay. Ayan. Oo nga pala, Lakay. Lalayo pa ba tayo? Sa Las Piñas, mukhang magkalaban yan. Si Principal, saka yung sister-in-law ba? Ayan, si Aguilar. Ay, oo nga, oo. Ayan, sa Muntinlupa. Mga brethren, wag kakalimutan si Congressman Attorney Biong Garing, ha? Tatakbong congressman dyan sa Muntinlupa. Sino ba ang kalaban ni Mayor Rufy Biason dyan? Ang kaabang-abang Lakay, yung Makati Tagig talaga eh. Ay, yan nga pala, si Mayor Lani. At saka si sa Makati, Senator Nancy Binay versus Bayaw. Yun din yun eh. Parang yung buti may nilinaw si Senator Amy kasi kundi pareho ng kaso. Ito, magbayaw talaga magkalaban. Senator Nancy Binay, tatakbo mayor. Kalaban ang mister ni Mayor Abby Binay na si Congressman Luis Campos. Ay Konsyala Ding Santos lalabang-abang mayor laban kay Mayor Calixto Rubiano. Mayor Eni. Ayan, Imelda. Ayan. Ay, bilis na oras politika, ha? The best entertainment ever. Lakay ito. Now showing. Now showing. Ito ang tunay na palabas, ha? At yan ang kabaran natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan pa rin po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez Poyawan. Nembang bigat ka digiti taga pinili Ilocos Norte, sino ti kandidato ti pagkamayor di Tapo. Operasyon Tulong susunod na Miss May Binauhan, Wonder Woman. Bye-bye. Ang balitang ito ay